Samantala, sa pagbanaw ni Mike Enriquez, alamin natin kung ano nga ba ang rason sa kanyang pagbanaw at ano ang mga hindi makakalimutang pangyayari sa kanyang career sa media o bilang broadcaster. Narito ang buong detalye. Kuyang naka-medical leave. Ginagamot ang aking kidney at ako po ay nakataktang sumailalim sa operasyon sa puso. Sobrang hindi ako makahinga. Kauna-una ang pagkakataon sa buhay ko na nagpadala ako sa ospital. Sabi nila, Mr. Enriquez, ito pong itsura ng baga na normal. Lungs, itim. Yung dalawa yung lungs, ganun. Ito pong itsura ng baga nyo. Puti. Lunod na sa tubig at sa fluid. Kaya kayo hindi makahinga, sabing gano'n. So, kailangan natin tanggalin yan. At isang paraan dyan, dialysis. Tapos, yung kidney ko pala ay wala na, burak na. Tapos noon, lahat ng test ginawa. Tapos, sabi naman ng doktor ko sa puso, Mike, may 4 kang bara. Kailangan ka i-bypass. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome back, partner. It's so good. I really can't begin to tell you how happy we all are to have you back here with us. Yes. Yung tanggap, parati naman ganun kami pinalaki ng mga Franciscano sa Santa Ana ng mga magulang. Kung ano ang pinadala at binigay ng Panginoon, tanggapin. So, tinanggap ko. Sabay hingi ng tulong. Yun. Pag linabanan mo, magiging miserable ka lang. Pag Lunes, Miyerkules, Sabado, halimbawa, puprograma ko hanggang alas 9. Diretso kagad ako sa ospital para sa dialysis, 4 na oras. Pagkatapos ng dialysis, konting pahinga, tapos trabaho ulit. Itong conference room ng radio operations, conference room ng bayan, pinaka-memorable na award wala dito Yung linapitan ako ng isang nanay, kasama yung kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki, at sabi niya, Sir, paki-shake nyo lang ang kamay, paki-kamayan nyo lang yung anak ko, kasi umahanga siya po sa inyo at gusto niya maging katulad nyo. Yun ang pinaka na award. Ang trabaho natin ay walang hinahangad at wala namang hinihintay na balik kasama na mga award o mga papuri o kung ano man. Ito ay talagang puro lamang na serbisyong totoo. Yan po ang matutunghayan ninyong mga balita sa pinakabagong programa sa larangan ng balitaan sa telebisyon dito lamang sa 41 himpilan ng GMA. Ilang taon na ba ako dito sa GMA? 1995? Ilang taon na ba yun? 25 taon? Walang sikreto, basta mahalin mo lang yung profesyon mo. Huwag kayong papasok sa isang profesyon na hindi nyo mahal. Hanggat may anomalya, hanggat may napit, hindi kami titigil sa pag-aksyon. Ang mga anomalya at mga abusado, hindi natin tatantana. Magandang gabi po ako si Mike Enriquez. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Magandang gabi po ako si Mike Enriquez. Ako po si Mike Enriquez at ito ang investigador. Mas mabilis sa Lazada, fast and free shipping, check out mo na. Yan na nga po yung mga dahilan kung bakit pumanaw si Mike Enriquez. Pero saan nga ba siya nakilala si Mike Enriquez? Dito sa aking channel dahil for the first Sumailalim sa operasyon sa puso. Sobrang hindi ako makahinga. Gusto ko yung ganong buhay. Hindi madaling buhay ang pagsasanay para maging pare, lalo na pag Franciscano ka. Years from now, with God's grace and mercy, magiging ako si Father. Pumasok kong seminaryo noon. Maganda. Masaya ako noon. Miguel Enriquez! In my office, please. Tapos isang araw ng linggo, tinawag ako nung rektor nung seminaryo, si Father Perez. Siéntate. Por favor. Buenos días, Padre. Buenos días, Sandia.
Sabi niya, nandyan yung tatay mo. Kala ko dalaw kasi pag linggo, pwedeng dalawin ng mga kamag-anak at magulang yung mga seminarista. Pa, bakit kayo nandito? May nangyari po ba kay Mama? No, she's fine. Miguel, I'm here to take you home. Hindi kanya dinadalaw, sinusundo ka na niya. Nashock ako. Sabi ko, bakit po? You have to go out and see the world first. Pa, ito po talagang gusto kong gawin. Trust in God, Miguel. Trust in God. At idadala ka na sa tamang landas. Well, thank you po, Father. Ayos, Senyor Enriquez. Miguel, cuídate. Cuídate. Mike, let's go. Huh? Sama-sama ng loob ko noon. Umiiyak ako noon. Nag-alsabalutan ako. Dalawang buwan di ako nakipag-usap sa kahit sino sa amin, sa bahay. Nagkukulong lang ako doon sa kwarto namin. Anak, ang iniisip lang namin ng papa mo ay yung kapakanan mo. So you know that we only want the best for you. Kailan pa naging hindi mabuti ang pagpapare, Ma? Gusto ko lang tumulong sa ibang tao. But anak, lifetime commitment ang pagpapare. At masyado ka pang bata para magdesisyon ng ganyan. Why don't you try things out? Find your passion. Kasi anak, yung pagtulong sa kapwa, pwede mo pa rin gawin yan. Pero sa ibang paraan. Isang umaga, absent yung professor namin. Wala akong magawa. Nung naisipan ko, dalawin siya doon sa stasyon ng radyo. And that is the latest from folk singer turned rocker, Bob Dylan. Dinalaw ko yung isang kaibigan ko, kaskwela ko na announcer na. Bob. Hoy, Brads. Buting ka ngayon na. Pwede ba mag-DJ? Hindi. Basta mabuka ka. Ikaw, kayang-kaya mo to. Ito, ikasubuhan mo. Pa-fair naman eh. Sige. Sigurado nga hindi ako mayayari dito. Hindi yan. The song is dedicated specially for you. Not bad. Aplikante ka ba? Yes, sir. Nga pala si Mike. Schoolmate ko sa Lasal. Hindi, sir. Nagbibiroan lang po kami. Sabi niya, si Mike po ito yung kaeskwela ko. Nag-a-apply siya para maging announcer. Ano ka mo? Sabi ko gano'n. Hindi, oy. Ba't di mo subukan? Malay mo. Naghahanap talaga kami ng announcer. Eto. Basahin mo. Sabi ng manager naman, si Mr. Romero, ba't hindi ka sumubok? Sabi niya, basahin mo to. Tapos binigyan niya ako ng kopya ng Manila Bulletin. Tatandaan ko yon. Teachers in Holo, Sulu are refusing to serve as election officers in the upcoming presidential elections on November 11, 1969, citing security reasons. Despite repeated assurances from the Commission on... Binasa ko. Wala naman akong nervyos kasi hindi naman ako nag-a-apply. Walang importansya sa akin kung matanggap ako o hindi. At yun na nga guys, Binasa no, ko lang pinagmulan ganun, ni natural. Mike Local Enriquez sa kanyang karera, no, na una siyang naging broadcaster sa kabilang network sa DZPI, kung saan doon nagtatrabaho ang kanyang kaibigan hanggang